Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatapos bago ang susunod na pasukan ang 36 na classrooms sa San Francisco High School sa Quezon City na nasunog noong 2025. Bukod dito, 24 na classrooms pa ang itatayo ng isang pribadong kumpanya bilang dagdag na suporta. Matatandaang nasunog ang 10 silid-aralan noong June 2025 na nakaapekto sa mahigit 700 estudyante. Samantala, sa biyahe naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong United Arab Emirates para sa working visit kung saan lalagdaan ang kasunduang SEPA at MOU on Defense Cooperation na layong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya at depensa ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, ang SEPA ang unang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa gitnang silangan at makakatulong sa pagpapalawak ng market access nito sa rehiyon. Dadalo rin ang Pangulo sa Abu Dhabi Sustainability Week kung saan inaasahan talakayin ang issue sa sustainability kasama ang mga world leaders. Nagsagawa rin ng bilateral meeting ang Pilipinas at Japan upang mas paigtingin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Narito ang ulat. Nagsagawa ng bilateral meeting ang Pilipinas at Japan upang mas paigtingin ang ugnayan ng dalawang bansa. Dumating sa Pilipinas si Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu para sa 2 araw na pagbisita. Nagkaroon sila ng bilateral meeting ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Kasama sa mga pinag-usapan ang patuloy na security and maritime cooperation, economy and other cooperation, and regional and international situations. Nagkaroon din ng signing of bilateral agreements kung saan nakapaloob dito ang agreement sa reciprocal provision ng supplies at services sa pagitan ng AFP at Self-Defense Forces ng Japan, exchange of notes for Japan's official security assistance for fiscal year 2025, at grant para sa establishment ng wireless broadband connectivity sa Basulta o Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ngayong taon ay pinagdiriwang ng Pilipinas at Japan ang 70th anniversary ng panunumbalik ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa ibang balita ay tinutulak ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada ang Anti-Red Tagging Act upang tuluyang wakasan ang mapanganib na red tagging. Nilalagay ng panukalang batas ang red tagging bilang krimen na may parusang 10 taon sa kulungan at life ban sa public office. Ayon pa kay Estrada, nagdudulot ang red tagging ng panganib sa buhay ng mga mamamahayag, aktivista at iba pang mamamayan. Umandar naman muli ang investigasyon sa flood control scandal habang pinagtataka ni Senator Panfilo Fing Lacson ang biglang pagkawala ni Senator Bato de la Rosa at sa gitna ng usapang ICC warrant. Tunghayan ang ulat mula rito. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. Pinagtatakha ni Senador Panfilo Fing Lacson ang pag-iwas ni Senador Ronald Bato de la Rosa kahit wala pang opisyal na warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon pa kay Lacson, dapat bumalik sa trabaho si de la Rosa dahil sayang ang kanyang boto habang wala pa namang malinaw na basihan para arestuhin siya. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Anya, wala rin siyang moral ascendancy. Napayuhan si De La Rosa na sumuko dahil minsan din siyang nagtago noong taong 2010. Kasabay nito, inihayag din ni Lacson na mali umano ang coordinates na ibinigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa palasyo na naging dahilan para tumaas ang bilang ng ghost flood control projects.
Well, that's part of misleading Malacanang, ano? Kasi yung sinabit niya sa PMS, yun nga, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Kasi na-check nga nila na mali-mali. Git niya posibleng pagtatakip ito ni Bonoan sa sarili habang patuloy na lumalabas ang pangalan ng mag-asawang Diskaya sa nasabing eskandalo. Pero katakot-takot daw talaga, and kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. So, sir, lalo Isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. Kasama din sa tinitingnan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y pagkakadikit ng Diskaya kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos sumulpot ang kwento ng pagbili ng property sa Makati. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy. Bumuelta naman ang kampo ni Romualdez at itinanggi na walang kahit anumang transaksyon at hindi pa sila nakikita kailanman ng mag-asawang Diskaya. Samantala, magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa January 19 kung saan inaasahang sisilipin ang tinatawag na Cabral Files. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nitong kamakailan, nais naman ipaimbestigahan si Batangas Representative Leandro Leviste dahil umano sa paglipat ng prangkisa ng kanyang solar energy firm sa negosyanteng si Manny Pangilinan. Tunghayan ang ulat mula rito. Kamakailang inihayag ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na may issue sa umano'y pagpi-flip ng prangkisa mula sa solar para sa bayan patungo sa grupo ni Manny Pangilinan. Giit ni Remulla, hindi dapat ginagawang negosyo ang prangkisang ipinagkaloob ng Kongreso at walang consent umano sa paglipat nito. Sinabi pa ng Ombudsman na mas mabigat ang issue sa franchise kaysa sa Catalina Cabral Files na inilabas ni Congressman Leandro Legarda Leviste. Nabanggit din ni Remulla na may umano'y kanseladong solar contracts na nakakaapekto sa energy outlook ng bansa. Sa gitna ng usapin, sinabi naman ni Leviste na sasagutin niya ang lahat ng paratang sa January 26 sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Iginiit naman ng Meralco Power Gen na hiwalay ang SP New Energy Corporation sa solar para sa bayan na may hawak ng franchise. Dito binigyan diin ng kumpanya na walang nalabag na batas sa kanilang investment sa nasabing korporasyon. Sa hiwalay na pahayag, pinuna ni Leviste ang mga nananatiling tahimik sa umano'y anomalya at binansagan silang kasabwat sa pagtatakip ng korupsyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, tinanggap ng Philippine Coast Guard o PCG si Deputy Chief Joy Sakuray ng U.S. Mission to ASEAN upang talakayin ang mas malalim na kooperasyon sa maritime security at disaster response. Binigyan diin sa pagpupulong ang suporta ng U.S. sa ASEAN centrality at patuloy na pagpapatibay ng ASEAN Coast Guard Forum lalo na sa chairmanship ng Pilipinas ngayong 2026. Nagwakas ang pulong sa paninindigan at naipagpatuloy ang kooperasyon para sa mas ligtas at matatag na maritime domain sa rehiyon. Sa iba pang ulat, kabilang ang kamigin sa inilabas ng The New York Times na 52 places to go in 2026. Inilarawan ng may akda ang kamigin bilang a water lover's paradise with sandbars and hot springs. Samantala, binigyang pagkilala rin ito ng Department of Tourism dahil bukod sa kamigin, lamang ang tanging lugar sa bansa na tampok sa The New York Times. Pinuri rin ito ang pagiging globally competitive at sustainable destination ng lugar. Bukod sa kamigin, tampok din ang The New York Times, ang Bangkok, Vietnam, Revolutionary America, Warsaw at Iceland at iba pang mga lugar.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, Meralco nagbabala sa mga nagnanakaw ng kable at ng kuryente. BBBM, layong mas palakasin pa ang mga LGU. Impeachment case ni Vice President Sara Duterte muling uusbong. Pagpapatalsik kay PBBM walang sapat na basihan ayon kay Representative Terry Ridon. Anti-red tagging, nais isabatas ng Senado. Pagkawala ni Senator Bato de la Rosa at umano'y kaugnayan ni Representative Martin Romualdez sa flood control case, binuksan ni Senator Ping Lacson. Kamigin, kabilang sa New York Times 52 Places to Go in 2026. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.